Sablon na Barangay Councilor Alan Pagsay Romeo Bangaro Sablon. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog kasahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition. Nangunguna sa balita sa hapong ito: Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Updates. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Okay mga katawhan sa syudad sa Cagayan de Oro, maayong hapon kaninyong tanan. Ay nga manusab sa tuang mga 80 ka barangay nga sakop usab sa dakbayan sa Cagayan de Oro.
ang duha ka mga congressional district mga ka-angel, ang 1st district ug ang 2nd district. Kasako usab dire sa Cagayan de Oro mga ka-angel ug ang probinsya sa Misamis Oriental. 23 ka mga lungsod nga sakop usaba sa lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental. Ilabi na usab ang mga katawhan nga naka-live monitor karon sa tuang Facebook live streaming pinagi sa tuang Facebook page mga ka-angel ang Angel Broadcasting Online Streaming Services. Sa mga buhing bayani nga naa karon na sa gawa sa nasod, ilabi na usab kang Bibiangka ug kay Robinson Sarabia. Og kay ilabi na usab mga ka-angel ito kalimtan ang kay Ricky Balibria mga ka-angel. Ato ang correspondent sa Aman na Jordan. Ito kalimtan usab pagpanibaya usab mga ka-angel ang ato ang si Konsehal Alan Magsayo uban siyang pamilya ug si Kapitan Belikid Ausa ug si Romeo R. Bacaro. Kaninyong tanan mayong hapon kaninyong tanan. Sa gawa sa nasod maing buntag, maing udto, maing hapon ug maing gabi kaninyong tanan. Kay lalahim kitag oras karon na mga ka-angel. Adlaw karon nga pitsa 5 Huwebes. Bola na sa Agosto tuiga 2021. Sabado na mga ka-angel, tama na nga to ang ECQ. Pitsa 8 mga ka-angel, makatagamtam na kita og dili ECQ mga ka-angel. Kana kon walay pagpauswag. Meaning pagpaswag, pag-extend ang mga ka-angel sa ECQ. Ako din magkiguban kaninyo mga ka-angel, si Angel Ryan Circle Mono kiguban kanyo hangtod sa usa ka oras. Okay? Hangtod mahuman kini ato nga programa mga ka-angel sa ngalan sa ko kating viewer si Angel Rosdenia, ang atong admin head si Ma'am Roclindaan ug ang atong chief of reporter si Tutong Sambas. O atong duha ka mga reporter si Drew Sanoria ug si Efrena Salucia. Oras karon alas 4:30 na mga ka-angel diri lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Direta mga ka-angel, dili na to dugayon na mga ka-angel. Ilabi na usaba sa tuang mga balita karong mga panahon na. Okay. Direta ato sa ilakpatan mga ka-angel sa local news mga ka-angel gikaingon pa mga taga wait lang mga ka-angel. Okay. Mga taga Cagayan de Oro City ug ang Hingoog City bawal makapasok sa Misamis Oriental. Og pinasab sa balita ni Tutong nga Sambas usa ka liberer sikop sa kapulisan human nalambigit sa droga. Og sa balita nga national mga ka-angel PNP chief nananawagan sa mga anti-vaxxer wag nang ituloy ang masa protest. Ilabi na sa international news mga ka-angel, 41 patay sa banggaan ng truck sa bus at Mali. Sa balitang sports, halos isang daang porsyento na ang kondisyon ni Manny Pacquiao sa 19 na araw bago ang labanan. Sa balitang special, teenager na mahigit 2 buwan ng kumatos pagkamalay nang marinig niya ang chicken fillet. Sa showbiz, Charon Conita, balik bansa na. Buka na mga ka-angel ang ato ang mga balita karong mga hapon na. Stand by mga ka-angel alang sa dugang nga mga pahinomdom. Tablon na Barangay Councilor Alan Magsayo and Family, Romeo Bacaro, tablon na Barangay Councilor, Antero Ibuna, Gango Barangay Councilor, Libuna, Bukidnon, Elmer Nabong, Gango Barangay Councilor, Libuna, Bukidnon. Tablon na Barangay Councilor Alan Magsayo and Family, Romeo Bacaro, tablon na Barangay Councilor, Antero Ibuna, Gango Barangay Councilor, Libuna, Bukidnon, Elmer Nabong, Gango Barangay Councilor, Libuna, Bukidnon. Okay, balik ta mga ka-angel sa itong programa diri sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Alang usab sa to ang mga balita karon mga panahon na mga ka-angel. Mga taga Cagayan de Oro at Hingoog City bawal makapasok sa Misamis Oriental. Dahil sa patuloy na pagtaas sa kaso ng National Capital Region NCR, Iloilo City,
Iloilo, Cebu City, Cebu Province, Mandawi City, Lapu-Lapu City, Cagayan de Oro City sa COVID-19 at sa mga variant nagpalabas ng Executive Order si Governor Philip Tan ng mga guideline sa mga travelers. Sa lahat ng mga travelers galing sa NCR, Cebu Province, Lapu-Lapu City at sa Visayas Region, kailangan magpresenta ng negative RT-PCR test sa kinuha ng 72 na kauras bilang requirement sa pagsakay sa aeroplano, shipping companies at travelers magrepresenta ng government issued identification card na may puto at proper identification. Sa operation ng utility buses at public utility vehicles sa pagtransport sa mga pasahero galing sa Cagayan de Oro City at Ingaog City papuntang Misamis Occidental, temporaryo na gisuspenso hanggang bababa ang quarantine level sa Modified General Community Quarantine. Pero ang operasyon ng public transport sa pagpatuloy pero sa Misamis Oriental lang. Sa national news sa mga ka-Angel, PNP chief nanawagan sa mga anti-vaxxer, wag nang ituloy ang masa protest. Nakiusap si PNP chief General Guillermo Elizar sa mga anti-vaxxer o yung mga tumututol sa pagbabakuna na huwag nang ituloy ang kanilang planong mass protest o kilo sa protesta. Ang pahayag ni Elizar ay matapos ng manawagan sa PNP ang ilang netizen na gawa ng aksyon ang kumalat sa social media na imbitasyon para sa naturang aktibidad ngayong buwan. Dito hinikayat ang mga mamayan na makilahok sa protesta kontra sa vaccination program sa pamahalaan. Sabi ni Elizar na ginagalang ng PNP ang karapatan ng mga mamayan na ihayag ang kanilang saloobin at tutulan ang pagpabakuna. Pero kung ang kanilang aksyon ay magiging pangadi sa publiko, kalusugan ibang usapan aniya ito. Sinabi ni Elizar na titignan nila kung ang gawing mas aksyon ay may paglabag sa batas na kailangan aksyonan ng PNP, pero sana aniya ay hindi na umabot sa puntong ganon. At usang nabaton mga ka-Angel ang report karon. Nag-standby karon mga ka-Angel ang ato ang chief of reporter si Toto nga Zambas sa iyang mga report. Atong nabaton Angel atong sa imong mga report. Kamin. Yes, Angel Ryan, ni balor og 30 mil pisos kapin og kulang ang nakumpiska sa ingon man sa droga sa usa ka lalaki human kini madakpi sa gipahigayon nga drug by bus operation diha sa westbound public market sa mga kapulisan sa Police Station 5 Makabalan. Ubos usab sa kamanduan ni Police Captain Mario Mantala Jr. og hipis maong buhatan og ang pangpangulo usab sa tropa ni OIC Police Lieutenant Lorenzo Tagolada Ocon Jr. ang maong dinakpan nga maila sa pangalan nga si alias Jojo 41 anyos kining presidente sa Zone 2 Barangay Kanituan siyudad sa Cagayan de Oro usa kani ka laborer sa mga otanon og kini siya napalitan sa usa ka sasi nga gituang Shabu nga balor usab 500 pesos og nakuhaan pa kini og droga sa iyang posisyon na 4 ka pakete. Apil usab ang bypass money. Sa karon gidala na usab ang mga ebidensya sa Regional Crime Laboratory alang usab sa qualitative o quantitative examination samtang magatubang na usab kini sa kasong 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang maong dinakpan samtang anaa na karon gitangkal sa sulod sa Police Station 5 Makabalan. Mga itong report nga nakuha gikan na lang sa akong naibutangan. Ako si Angel Tutong Sabas nag-report live sa Angel Broadcast News Online. Okay, salamat kayo Angel Tong sa imong mga bulyalya sa imong mga balita. Kaya padayon ta mga ka-Angel sa tuwang mga balita karon mga panahon na. Alaw sa ato ang balitang internasyonal. 14 na bangga 41 patay sa banggaan sa truck at bus sa Mali. Patay ang 41 katao matapos ang banggaan sa bus at truck sa Mali. Base sa impormasyon sa mga otoridad na wala na kontrol ang driver ng truck matapos
pumutok ang gulong nito. Kaya bumangga ito sa papasahirong bus sa bayan ng Sigo, Bamako, Mali. Dinala naman ng mga pagamutan ang 33 pasahero na nasugatan sa nasabing insidente. Itinuring na ang Afrika ay may pinakamaraming natalang aksidente kada taon. Ato sang ninagon karon mga ka-angel, ang balita usaba ni Rick Abalibria. Wait sa mga ka-angel, kaya ato sang dawaton karon usab ang pinasahing report mga ka-angel ni Angel Drew Sanoria alang sa iyang mga balita karon mga panahon na. Kikain pa lalaki, nang haras daw. Okay, kaysa nagharas niya. Ato na baton si Angel Drew Sanoria. Angel Drew, sa imong mga report, pasok. Wait sa mga ka-angel ha. Wait sa kay medyo kuan pa. Paspas na kita mga ka-angel. Wala pa kakuan ng ato ang reporter. Basa-basa pa karon sa ulan daw mga ka-angel. Standby lang sa daw. Okay ha. Ato lang sang dawaton ka mga ka-angel karon ang report gikan sa tuang sa Amman, Jordan. Okay, wait sa mga ka-angel ha. Kay ato sang ninagon karon ng mga ka-angel ang report gikan sa Amman, Jordan sa Jordan. Naka-standby usab karon mga ka-angel sa pikas linya si Ricky Balibria mga ka-angel. Okay? Atong dawaton si Rick Balibria sa iyang mga report. Okay. Angel Rick, sa imong mga report diya, pasok. Magandang araw mga ka-angel. Sa ating mga nagbabagang balita dito sa kaharian ng Jordan. Umaasa ang gobyerno ng Jordan na sa susunod na semester ay in person na ang magiging klase sa eskwelahan. Ayon kay Firas Al-Hawari, sa kabila ng pagtaas ng mga nagpositibo sa coronavirus na karamihan ay edad 18 anyos pababa. Samantala, noong July 25, nagdesisyon na ang Ministry of Health na ibaba sa 12 anyos ang pwedeng babakunahan sa pahintulot ng mga magulang. Kamakailan lamang nagbigay na rin ng pangatlong dosis ng bakunang Pfizer, ang tinatawag na booster dose sa mga individual na nabakunahan ng Chinese-made vaccine, lalo na sa mga bumibiyahe sa ibang bansa kung saan hindi kinikilala ang Chinese-made vaccine. Nakapagtala naman noong Miyerkules ang Jordan ng 1,055 na bagong kaso ng coronavirus at 21 naman ang namamatay. Pinakamataas ito kumpara sa mga nagdaang buwan. Sa kabuuan, umabot na sa 768,382 simula ng pandemic at 10,000 naman ang mga namamatay. Sa naitalang bagong kaso ng COVID-19, karamihan ng mga narehistro ay sa kapital Amman. Sa pagtaas ng mga kaso, ayon kay Secretary General ng Ministry of Health, Epidemiologist Dr. Abdul Rahman Al-Maani, indikasyon ito sa pagpasok ng panibagong wave ng corona epidemic. Ako si Angel Rick Balibria sa Amman, Jordan, nagbabalita sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Angel Rick Balibria mga ka-angel gikan usab sa nasud sa Jordan. Okay, direta mga ka-angel sa laing bahin usaba sa ato ang mga balita. Gikaingon pa mga ka-angel sa balita usaba ni Efren Nasolosia, mayor sa Libuna, Bukidnon na nagpakalot og tulo ka bangag. Oy, sa mga bangag murag pamilya na makining nga balita. Haram ni sa COVID tingali ba posibilidad. Okay, ato sa nga dawaton mga ka-angel ang balita ni Efren. Okay, standby Efren Nasolosia alang si imong mga balita. Ato dawaton si Efren Nasolosia. Efren, pasok. Ang munisipyo sa Libuna, ubos pagdumalam ni Mayor Aurelio Bobot Lopez, nagpakanaog og
mando sa mga kapitan nga ang barangay kinahanglan nga adunay tulo ka bangag sa sementeryo para preparasyon sa mga COVID na apektahan. Kani ang sugyot sa mayor kay para dili na langan ang mga tao nga adunay bating COVID nga mamatay. Sa laing bahin, balita, malipayon na ang mga katawan sa Libuna tungod kay wala na ilangaw na maglupad-lupad sa ilang plato nga gasudan sa kanon. Kani ang mando man ni Mayor sa una nga pangkilhan ang mga poultry dito sa Libuna. Ambot kay yun say gibuhat sa taga-poultry nga wala na may langaw. Kinay sa Efren Silusiel, report sa Angel Broadcasting News Online. Hey, Efren sa Lucia, salamat sa iyo sa ibang mga report. Ilabi na mga ka-Angel, gikaasoy pa daw. Nagkalot daw tulog ang mga bagag ang ato ang mayor sa Libuna. Tungod alang kato sa mga COVID patient sa mga ka-Angel. Okay, padayon ta karon mga ka-Angel alang sa tuwang mga balita karon mga panahon na oras karon alas 4:51 na sapon. Dire sa balitang sports sa mga ka-Angel, halos 1% na umano ang kondisyon ni Pinoy ring icon Manny Pacquiao bilang paghanda sa laban kay Errol Spence Jr. Inihayagan ni Lee Marindoki, founding chairman Manny Pacquiao for President Movement sa NASA, California, USA ngayon na nasa maayos ang takbo ng pagsasanay ni Manny Pacman. 19 na araw bago ang labanan sa America Boxer. Aniya hindi pa pare-pareho ang round ng sparring session ni Manny. Sa minsan ay umaabot sa 10 rounds. Ayon kay Marindoki, halos nasa peak ng kondisyon ni Senador, ngunit iniwasan niya Hall of Famer coach Freddie Roach at coach Buboy Fernandez. Mukha na mga ka-Angel ang ato nga balitang sport. Ato sa karon nga ninago na mga ka-Angel kay naka-standby karon. Naka-standby karon nga mga panahon na mga ka-Angel ang update sa ta sa pag-asa. Naka-standby karon si Ma'am June of Pribaldo. Okay, Ma'am June, live ta karon sa Angel Broadcasting News Online. Salamat og maayong hapon ka natong tanan ng lakaw sa tong panahon karong adlaw. Ang South of Luzon hangin habagat padayon hindi na sa bilhin sa Mindanao. Sa nabili, makasila kita pa na sa kalbadong na sa sama pa ng nga kalimutan. Sinubalan sa patak-patak ang pag-ulan sa South of Luzon. Pinay na po sa kasarangan na hangin ang magalisan sa habagat ang kasakpan. Gapsay na ito sa kasarangan ang balod sa kadagatan. Ang atong sulusong standard time, mga 4:52. Dito na din sa Jordan sa pag-asa din ng Steel Milogan in Sabarin City, kinesisyon si Baldo at Sam. Salamat. Okay, daghang salamat Ma'am June sa alang sa update sa pag-asa. Okay mo to mga ka-Angel, ang dito sa pag-asa. Pinagi ni Ma'am Jonah Fribaldo. Balik lokso kita mga ka-Angel alang sa tuwa nga balita. Kaning balita karon panahon na sa balitang espesyal mga ka-Angel. Isa nga binata na mahigit 2 buwan nang kumatos na matapos maaksidente ang bigla na lang nagkamalay matapos banggitin ng kanyang kapatid ang kanyang paboritong pagkain na chicken fillet. Noong nakaraang Hulyo nasangkot ang isang banggaan ang 18 anyos na kinikilala lamang sa mga balita sa apelyido nilang Niang Cho. Nagtamo ng matinding pinsala ang binata na kinakailangan operahan sa 6 na bisis. Bagamat nag-stable ang kanyang kondisyon at tuluyan pa rin na kumatos ang binata. Kaya naman ang laking gulat ng mga lahat sa ika-62 na araw na kanyang pagkakumatos ay bigla na lang nagising si Cho matapos magbiro ang kanyang kapatid. Nakakain nito ng kanyang paboritong pagkain na chicken fillet. Ayon sa nurse, bigla raw bumilis ang pulso ni Cho at ilang sandali na lang ay tuluyan nang bumalik ang malay nito matapos manggitin ng kanyang kapatid.
ang mga katagang chicken fillet. Ngayon ay tuluyan nang nakarecover si Chu at kamakailan lang ay bumalik na sa ospital kung saan siya naratay ng ilang buwan upang pasalamatan at bigyan ng cake ang medical team na nagpagaling sa kanya. Si Efren Solucia. Okay, si Dro Sanoria. Ato sa nga dawaton karon si Dro Sanoria alang sa iyang mga report. Gikaingon pa lalaki daw ng haras. Okay, aun sa kaniyang giharas niya ato sa nga ninagon karon mga ka-angel. Naka-standby karon si Dro Sanoria. Dro, alang sa imong mga report. Pasok. Yes, no, usa ka babae nga nagpakidawang sa police station ng 7. Hulwa ang uman kini giharas sa usa ka lalaki nga hubog nga diya sa nasampit nga barangay. Hulwa no gamit ang tawag nga sundang mahait pero payaon na kayo. Matod pa sa suspect nga naingon na sinsay bugawa sa ilang nga panimalay iyang pagkatadtaron. Ikurog yung taon ng usa ka babae nga mo'y na atubang. Murag sampay na Dro, kay tadtaron man. O niya, nigawas dito sa liyo nga bahin o nagpakitabang siya sa kapulisan. Dalitod kaya gi-respond kung ang atong mga kapulisan, gisusi kung hasta dapita ang gitawag nga nagharas sa gamit ang sunda nga habol. So, abot ang tawagon tanay pangalan ni suspikado nga Dudong. Dali kinang girespondihan sa kapulisan sa Pulwa. Dito sa pun ang usa ka lalaki na nagdala-dala sa sundang nga habol o gipantigbas niya ang gitawag nga sininto ni kay gusto niya nga matod pa kuno niya nga kini nabikhan kay kuno iyang ison so nangharas niya noon gidamay na ron tanan wagi nang gawas in taon ang mga silingan ani ug gawas niya ang katong usa ka babae nga ni tabang sa kapulisan og dali kini ni-responde ang tulo ka tropa sa pulis nga ni duol ngadto kaniya o yan sa nga uban ta ngadto sa gitawag police station kay dito ta maghusay ingon pa sa hubog nga dili to so gipugos ni pag-ahawid sa tulo giguyod ni ngadto sa Bulwa station o dito hubog man kayo pakatulog kini nga usa ka Dudong. Mao ka natong nakuha nga balita gikan sa police station Bulwa. Gikan na lang sa akong location sa dili pa ato sa i-update ang dagal sa trapiko karong mga panahon na. Diri sa dalan Bulwa ato karong mga panahon na kita ginato nga grabe. Grabe yun. Grabe nga si point report kung kasi intaw na intipila po na ito ang musulog jawas diri sa ato nga lugar karon gibantayan padayon magyapong gibantayan galitan kay likayan lagi ang gitawag nga budagsan kini sakit nga makalilisan o mao na tong update nga nakita diri wala tay angay kabalakan sa dagan sa trapiko kay padayon pagyapon nga dili kayo traffic gawas lang kung makabot ka sa gitawag traffic light kay mo stop gid ka ang kapita kini nga balita hatod sa tong amigo nga si Jimmy Kaliposan. Dito lang sa lokasyon, kini si Patrol Angel Pedro Sanoria, nag-report live sa News Online. Okay, daghang salamat kayo, Dro Sanoria, alang sa iyang mga balita. Okay, lakso ta mga ka-angel alang sa balita. Okay, hi to a good day mga ka-angel watching from Amman, Jordan. Pabati kay Marjorie Majorinos. Okay, lakso ta mga ka-angel, lokso ta sa balitang showbiz. Sharon Cunita balik na sa bansa. Nanawagan ng pagdarasal si Sharon Cunita dahil sa mga pinagdadaanan niya sa kanyang social media post ay binahagi ng tinaguriang megastar ang mga larawan ng kanyang kwarto kung saan may poster na gawa ng kanyang mga anak at asawang si Senador Kiko Pangilinan. Nasa hotel ngayon ang actress para sa 10 araw na quarantine matapos ang pag-uwi niya sa bansa. Tiniyak naman ito niya sa pagbabalik sa showbiz matapos ang pamamahinga. Magagunita nga noong Mayo ay nagtungo ang actress sa US para makapagpahinga at makapagpahinga at magpalakas. Isa rin sa kinismaya nito ang naudlot na paggawa ng pelikula sa Hollywood. Muna mga ka-angel itong mga balita karong hapon na alang diri sa Angel News Patrol Afternoon Edition.
Ini dahil si Angel Ryan Circle mo kiguban kaniyo hangtod kita sa pila ka minuto. Okay, 30 minuto sa mga ka-Angel dire sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Sa ngalan sa akong ka-team viewer mga ka-Angel, si Angel Rosdinya. Ako nga ato ang Chief of Reporter si Tutong Sambas, kang Ma'am Brooklyn Daang, ato ang admin head, o kang Shin Sulugan nga ato ang news writer. Ako dahil si Angel Ryan Circle mo ng mga ka-Angel, nakiguban ka sa 30 minuto sang takna sa hapon, dili lang sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Salamat kay mga ka-Angel, mao pa na nagwawakas ang ato ang mga balita karong hapon na. Adaw karon nga pitsa 5 mga ka-Angel, Webes, Agosto, tuiga 2021 ato sang hulaton mga ka-Angel. Karong pitsa 7 kung unsa ba mandok karon sa tong lokal nga pagamahanan, kung extended ba or dili ang ACQ. Congratulations sa tanan nga nakadawat og ajuda. Sa wala pa, pagulat-hulat lang kay maabot ra kana. Ay kami dire, wa pa joy ayuda miabot. Magpaabot ra mi kung dunay mohatag among dawaton. Pagwa jamo, dire mi mananomi sa gawas. Amo ni tabangag habhab ni Angel Rose ning among mga tanom dire. Barang bing mga ulod mga ka-Angel. Kay salamat kayo sa sunod kayo pag-uban kanato dire sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat, dalay ko ng Diyos. Bye-bye! Tablon a Barangay Councilor Alan Magsayo and Family, Romeo Bacaro, Tablon a Barangay Councilor, Antero Ibuna, Gango Barangay Councilor, Libuna, Bukidnon, Elmer Nabong, Gango Barangay Councilor, Libuna, Bukidnon, Tablon a Barangay Councilor Alan Magsayo and Family, Romeo Bacaro, Tablon a Barangay Councilor, Antero Ibuna, Gango Barangay Councilor, Libuna, Bukidnon, Elmer Nabong, Gango